Sige po. Okay, hello guys. Ako nga pala si Find the Truth. So, isa po akong kaanib sa Iglesia ni Cristo. So, ang patutunayan natin ngayon dito sa debating magaganap ngayon, itong sinasampalatayanan ng ating kinagisnan, itong Iglesia Katolika, na syempre, lalabanan natin na patutunayan natin ang rebulto ay ng Iglesia Katolika ay Diyos-Diyosan. So, yan po ang aking isisiwalat na katotohanan. So, sana sa viewers namin, makinig po kayo sa aming debate nito ni Franz, no? Sana manaig dito yung katotohanan, no? At sana ito na friendly ano lang naman to, debate naman to, no? Wala naman tong away-away dito, no? Ayun lang naman. Salamat. Okay, thank you. Maraming salamat po. Find the Truth sa panig po ng INC. Ngayon po, dako po tayo sa pagpapakilala naman ng Roman Catholic na tinatayuan ni Brother Frost. Brother Frost, magpaliwanag Ayun, po. ako si Pros, no, tututulan natin lahat ng mga ng mga lumalaban sa rebulto ng Katoliko na siyang patotoo ng existence ng mga banal o mga pinabanal ng Diyos, yung lahat ng tututol sa Roman Catholic, no, kahit yung ay de joke lang. Lahat ng tututol na sa imahe ng Catholic Church ay tinututulan ng existence o patotoo ng mga banal. Ayan. Yan, thank you. Parang nasiko din ako na. Joke lang din. Thank you sa pagpasalamat ng ating both debaters. At hindi na po natin patatagalin. Okay lang bro, wala po problema. Ibibigay po natin ang oras sa ating kaibigan na INC sa kanyang pagpapatunay tungkol sa paksa. Pag nagsalita po siya, start po ang time, Kuya Bio. Thank you po. Mukhang mauuna dapat yung affirmative, di ba? Diba, ikaw po ang affirmative. Negative ako eh. Ay, Ay, affirmative pala ako, no? Oo nga. Sorry naman. sige, Oo sige. nga pala. Okay, sige. Paulit na lang yung oras, oh. Okay. Start na tayo. So, patutunayan natin ngayon, itong Iglesia Katolika ay talagang sumasamba at talaga namang ikinakailangan nila na hindi raw sila sumasamba sa rebulto o larawan. Doon pa nga lang, di ba, napansin ninyo mga kaibigan, siguro naman nakapanood na kayo ng panahon ni Moises. Di ba? Nung umakyat siya sa bundok, di ba, pinpunta siya ng Diyos doon na kinuha yung 10 utos. Yung pagbaba nga niya, di ba, napansin nyo ba, yung pagbaba niya, gumawa ng gintong guya na rebulto. Anong ginawa nila doon? Sa ginawa ng tao, sinamba nila yung bagay na yun. So, yung nakita ni Moises ang bagay na yon? Natuwa ba si Moises? Hindi. Nagalit si Moises sa kanila. Bakit gumawa sila ng karumal-dumal? Bakit sila gumawa ng gintong rebulto na kanilang sasambahin na hindi naman pinagputos ng Diyos? Eto guys, uulitin ko sa inyo para sa kaalaman. Hindi po ipinagbabawal ng Diyos na gumawa ng rebulto o larawan. Hindi po yan masama. Nga lang, ang pinagbabawal ng Diyos, gumawa ka ng rebulto mo at larawan mo at sasambahin mo at ito'y pumapatungkol sa Diyos. Di ba? Yun ang bawal at ayaw ng Diyos. Sabi nga sa Exodo 20, ito, gasgas na tong talata na to, kaya alam na natin to lahat eh. Exodo 20, talatang 3 hanggang 5. Ang linaw na nga dito eh.
Sinabi na nga dito, huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyong sarili ng inukit na larawan ng anumang wangis ng anumang nasa langit, sa itaas, o nasa lupa, sa ibaba, o nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mo silang yuyukuran, huwag mo silang yuyukuran, o paglilingkuran man sila. Sapagkat akong Panginoon mong Diyos, na mapanibughuin na aking pinarurusahan ang mga anak dahil sa kasamaan ng mga magulang hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi ng mga napupuot sa akin. Kita nyo na? Ano sabi? Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harapan ko. Ngayon, eto pinagmamatwid ng mga Katoliko. Hindi raw sila sumasamba sa rebulto. Eto na nga Diyos na nga mismo pinasulat na nga ito Harap-harapan na nga nilang sinasamba. Nga lang, bakit hindi nila nakikita yung kamalian na yan? Bakit ipinagmamatwid ng mga Katoliko yan? Di ba? Hindi raw sila sumasamba. Saan ba sila nakaharap? Di ba sa harapan ng ng mga rebulto? Pinag-utos ba ng Diyos na gawan ng rebulto ang Diyos? Hindi nga nila magagawa ng rebulto ang Diyos Ang Diyos Ama ay Espiritu, hindi mo siya magagawaan. Walang laman at mga buto. Paano mo gagawan ng larawan? Eto pa masama. Paano natin malalaman na Diyos-Diyosan yan? Yang ginawa nila. Sino ang ginawa nilang Diyos? Si Kristo na anak ng Diyos. Si Kristo, yung anak, yun pa yung kinilalang Diyos. Yung Ama, hindi nila yun ang kinilala. Kinilala man nila pero anong ginawa nila? Pinag-isa nila ang bagay na mali naman. 'Di ba? Imbis na yung Ama ang dapat nilang kilalanin na tunay na Diyos, yung anak. Paano ba natin mapapatunayan na Diyos-Diyosan ang rebulto nila? Anong pangalan ng rebulto na kanilang kinikilala? Ang pangalan ay Kristo. 'Di ba? Heso Kristo. Anong pagkakilala nila kay Heso Kristo? Diyos. Kaya nagagalit ang Ama. Bakit gagawa kayo ng mga ganyang bagay na hindi naman pinag-utos ng Ama? Ngayon imamatwid nila. Gumawa daw ng rebultos. Pinutos naman daw ng Diyos na gumawa ng rebulto. Walang masama dun kapag inutos ng Diyos. Walang problema. Bakit? Pinagawa ng kerubin. Sa kaban. Walang problema. Ang may utos doon ang Diyos mismo kaya wala tayong problema doon. Yung problema kasi hindi naman inutos ng Diyos pero gumawa sila ng rebulto. Tapos ang pangalan pa Kristo na anak ng Diyos. Tapos ito pa masama. Gumawa pa sila ng rebulto babae. Si Maria, saan sa Biblia nagagawa mo ng babae? Patutunayan ko sa inyo na si Maria ay rebulto din. Sino bang relihiyon na gumawa ng rebulto na babae? Sige nga. Ano bang relihiyon ang gumawa ng rebulto na babae? Babasahin natin ng eto. Para malinawan tayo at makita naman ninyo sino ba ang tunay na gumawa ng rebulto. Paulit-ulit na lang tayo sa talata na to, guys. Ayan, Anong title? Anong title niyan? Babala laban sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Babasahin natin sa 16. Basahin natin saglit lang, medyo malabo yung camera ko. Naubos na yung oras ko. Ang dami ko pa sana ipapakita kaso kulang pa lang 16, babasahin natin. Baka kayo'y magpakasama at kayo'y gumawa para sa inyong sarili ng isang larawang inanyuan na kawangis ng alinmang larawan na katulad, katulad ng lalaki o babae. Tinubad ba ng Iglesia Katolika to? Etong babae, gumawa ba ang Iglesia Katolika ng rebulto na si Maria? Pinatutunayan ng Biblia. Ano bang relihiyon na gumawa ng rebulto na babae? 'Di ba Iglesia Katolika lang ang gumawa niyan? Ayan
Ang linaw-linaw. Basahin natin sa 17. Nahawig ang anumang hayop na nasa lupa at anumang ibong may pakpak, lumilipad, o hinsahin papawid. Napakalinaw, no? Guys, viewers namin, no? Maging matalino tayo. Anong sabi dito? Hindi raw sila sumasamba sa ribulto. Ayan na nga, nagbababala na nga. Babala laban sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ang Katoliko ba? Eto, papakita ko sa inyo. Sige, papakita natin sa inyo para ano tayo. Anong tawag nyo rito? 'Di ba? Lumuluhod sila sa ribulto. Altar. Anong tawag mo diyan? Sasabihin ninyo, eto wag lang tayo nagpakabobo, ano? Eto kasi may mga nagpapakabobo eh. Sinabi na nga wag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harapan ko, sabi na nga sa Exodus. Ano to? Ayan wag Exodo 20, wag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harapan. Kung nasa harapan nila yan ngayon pinamatwid nila, hindi raw sila sumasamba sa ribulto. Kasi daw pang ano lang daw yan, parang bayani lang daw, pang respeto, kalokohan. Kailan ba sinamba si Rizal? Kailan ba sinamba yung mga bayani natin? Kailan ba sinamba yung mga yon? Hindi naman sinasamba yung mga yun eh. Tapos ilalabas nila yung ribulto ng Felix Manalo. Hindi namin sinasamba, nagbabawal nga ni kapatid na Felix Manalo yun eh, na wag kang sasamba sa mga ribulto. Kaya hindi nyo pwedeng ikapit sa amin yan. Tatandaan ninyo, hindi masama gumawa ng ribulto o larawan. Wag lang ninyong gagamitin sa paglilingkod sa Diyos yung mga yan. Pagsamba, wag yung lulukuran. Di ba? Ngayon, papakita natin sa kanila, talagang napatunayan natin na naglilingkod talaga sila sa mga ribulto. Eto, papakita ko sa inyo yung sinabi nila. Hindi, mamaya na lang siguro, sa susunod ko na lang siguro ipapakita yung bagay na yon. So, sana malinawan tayong lahat. Umalis na tayo sa kinagisnan natin, sa totoo lang. Wala tayong kaligtasan. Ikapapahamak natin yan. Mamaya babasahin ko sa inyo. Pagdating ng araw, mapapahiya ang lahat ng mga taong yan. Kaya umalis na kayo yan habang maaga pa. Yan. Thank you sa napakainit at napakatinding pahayag sa panig po ng INC na si Find the Truth. At shout out po muna tayo sa 30 viewers. Magandang gabi po sa inyong lahat at sana ay mag-enjoy po kayo sa napakasaya at napakatinding debate dito na po ito. At ngayon po, dadako po tayo sa cross-examination. Ang magtatanong po ay si Kuya Frost sa panig po ng RCC. Timer, ready? Lagay ka ng 10 separate time, 10 minutes timer. Yan. Okay. Kapag nagsimulang magtanong si Kuya Frost, magsisimula din ang countdown ng 10 minutes. At kapag sumagot na si Find the Truth, magsisimula din ang countdown ng 20 seconds. So, ready na ba Kuya Frost? Handa ka na po bang magtanong? Yes bro, handa na. Okay po, timer, ready? Kapag nagsimula magtanong si Find the Truth, si Frost, magsisimula po ang 10 minutes. Sige po. Yun. Unang tanong, handa ka na bang matanong Find the Truth? Yes. Next question. Ayon sa'yo bro, bawal ba talagang gumawa ng mga imahe ng babae at lalaki? Yes or no? Categorical. No. Bakit no? Kasi yan ay simbolo. Yan yun kumbaga yan yung ginagamit natin pang alaala sa mga mahal natin sa buhay. Hindi naman masama yun. Next question. Huwag mo lang kasama. Next question. Ina-affirm mo ba na wala ng kwenta yung argumento mo patungkol sa imahe ng lalaki at babae? Yes or no?
Pakiulit. Ina-affirm mo ba na contradiction yung latag mo na patungkol sa lalaki at babae, mga imahe ng lalaki at babae? Yes or no? No. Contradiction yun. Bakit? Di ba pinakita ko sa'yo anong title? Pagsamba sa Diyos-Diyosan. Yung sinasabi mong babae at lalaki, depende yon sa inyo. Kung mama mo o papa mo, walang problema doon. Pero yung sinabanggit kanina na pinakita ko, may title nga Pagsamba sa Diyos-Diyosan. Yun ang tinutukoy doon sa lalaki at babae. Next question. Base sa nilatag mo at sinabi mo, inaagrihan mo ba na kapag hindi ipinag-utos, ibig sabihin bawal? Pag hindi ipinag-utos ng Diyos na gumawa ng ganyang bagay, hindi sa lahat ng pagkakataon. Objection, moderator. Pero, Okay, ano po objection? Ang tanong ko, kung ang hindi ba pinag-utos ay pinagbabawal, ano? Oh. So, ibig Categorical sabihin, agree ba siya o hindi? So, kailangan sagutin muna ang categorical question. Find the truth. May counter objection ka ba doon? sinagot ko naman po siya kanina. Sabi ko Okay. naman sa kanya, depende sa sitwasyon. Yun. Depende So, sa anong. Ganito, find the truth. Ito po hatol ko, post the time. May categorical question po. Di nyo lang po napansin. Agree ka ba? Okay. Oo o hindi. At sa rules po natin, rule number 1 po yan. So, kailangan po munang sagutin ang categorical question bago po magpahayag. Okay, sasagutin Okay ko, po. agree. Sige po. Agree ako, pero eto agree ako kapag hindi ipinag-utos ng Diyos ay bawal. Nga lang, hindi sa lahat ng pagkakataon ay bawal. Next question. Pag ba gumawa ka ng hindi ipinag-utos, ayos lang yun sa Diyos? Pag hindi labag, walang problema. Pero kapag labag po, yun ang problema. Sige, next question tayo. Doon sa nilatag mo sa Exodus 20, maaari ka bang magpakilala ng mga Diyos-Diyosan na binanggit dyan? Kahit isa? Okay. Ito kasi ay tumapatungkol ito yung paniniwala nung sa panahon nila kay Baal, ganyan. Pero ito ay kaparehas din sa inyo. Alam mo kung bakit? Ayan gumawa kayo ng larawang kawangis na nagaling sa langit. Sino bang galing sa langit? Si Kristo. Ginawa nyo ng rebulto, Okay, di ba? Si question, Kristo next galing sa question. langit. Ayon sa Exodus 20, sinong mga kausap dyan, bro? Mga Katoliko ba? Yes or no? No! Mga Israelita po, mga kausap nila dyan. Ano ba naman yan? Siyempre naman, prawns, wala pa tayo dyan. Pero minana nyo to. Itong gawain ng pagano na to, minana to ng Katoliko. Next question. Ibig sabihin mo ba hindi naman pala pinag-utos sa Catholic na wag gumawa ng imahe? Tama ba? Yes or no? Objection, moderator. Ano, Hindi ano, sumasagot. Objection. Sinasayang yung oras ko. Hindi ko marinig Okay. Ulit, ano yung question? Okay. Iulitin natin ang tanong. Hindi ko nga narinig ulitin mo na lang. Ang tanong ko Ulit po sa ang tanong. sige, mag-next question Ulit po. na lang tayo. Next question. Dahil nabanggit mo kanina, si Kristo ginawa naming Diyos. Si Kristo ba Diyos-Diyosan para sa'yo? Yes or no? Yung rebulto niya po. Pero kung si mismo si Krista po, Objection, categorical yung tanong ko. Si Kristo ba ay Diyos-Diyosan Ito para po sa'yo? Yes or objection. no? Teka lang. Hindi po, Teka lang. hindi. Moderator's time. Ayan. May objection po. At ang objection ay categorical. Concern po sa ating rule number 1. Alalahanin po natin both debaters at maging kay pros mamaya. Kapag ka may categorical questions, kailangan po muna nating sumagot ng categorical para po sa ating Okay po, kaayusan. Okay po. Okay, paulit na lang po. Paulit po ang tanong, Kuya Froz. Yun. Ang tanong ko, kung si Kristo ba ay Diyos-Diyosan? Yes. Oo, hindi na lang yung sagot na yun. Hindi po. Bakit?
sapagkat siya ay anak ng Diyos. Pero yung kung gagawan mo siya ng larawan o rebulto, ay yun na yung Diyos-Diyosan. Sapagkat walang pinag-utos sa Biblia na gawa ng rebulto si Kristo. At unang-una, wala nakakakita sa kanya pa. Next question. Base sa sagot mo, totoo ba na wala pang nakakita kay Kristo? Meron. Sa panahon nila. Pero sa panahon natin, hindi. Next question. Pero hindi nila nagawa ng larawan yan. Okay. Hindi nila nagawa ng larawan base sa sagot mo, no? Yes. Ang tanong ko sa'yo, paano mo naman nasabi, meron ka bang research or mabibigay na reference na hindi nagawa ng larawan si Kristo mula nung siya'y namatay? Ayan. Okay, ito sagot ko. Unang-una, wala pong sinabi sa Biblia na gawan mo ng larawan si Kristo, kahit si Maria. Bakit nagkaroon tayo ng larawan ni Maria at ni Kristo? Ito'y dahil sa kinuha nila. Kung alam mo lang po kung mag-research ka, ito'y kinuha nila doon sa may nakabilanggo na lalaki. Doon nila kinuha yun. Ulitin ko na lang yung tanong, mukhang hindi niya yata narinig. Meron ka bang referensyang maipapakita na si Kristo hindi nagawan ng imahe o rebulto? Kaya na sinabi ko nga sa'yo, wala akong referensya. Wala akong referensya na mapapakita ko sa'yo ngayon kasi hindi naman ako nakapag-research ng mahaba-haba kasi anong oras na din, ano. Pero may referensya kami na Diyos-Diyosan yung ginawa ninyong rebulto. At yung larawan ni Kristo ay galing niya sa lalaking nakabilanggo. Next question. Si Mama Mary ba ay isang Diyos-Diyosan? No. Bakit? Siya ang ina ni Kristo. Saka hindi siya Diyos, ha? Okay? Saka wala rin sinabi sa Biblia, nagawa niyo siya ng rebulto o larawan, si Maria. Next question. Dahil no ang sagot mo, halimbawa ba nagkaroon ka ng imahe ng mga banal, yan ba ay mga Diyos-Diyosan para sa'yo? No. Section moderator, nauubos oras ko, hindi Yan siya na nga. sumasagot Nag-iisip agad. ako Nag-iisip ako ng answer ko. Easy ka lang, boy. Sagot. No. Bakit? Bakit no? Kung gagawin ko, sabi mo, sa paningin mo, banal yung mga taong yon, huwag mo lang silang sasambahin o paglilingkuran yung mga rebultong yon. Walang ikasasama. Kung gagawan mo, kung idolo mo sila o kamag-anak mo, walang masama doon. Huwag mo lang sasambahin o Okay, paglilingkuran. next question. Ano ba para sa iyo ang paglilingkod? Ito ba'y pagpupunas sa kanilang rebulto? Hindi po ganun ang paglilingkod. Ang paglilingkod po ay pagsunod sa utos ng Diyos. Sa kautusan niya. Yun po yung tunay na paglilingkod. Ang Sa tanong ko kautusan sa ng iyo, Diyos. bro, ang paglilingkod ba para sa iyo, sabi mo kasi huwag paglilingkuran, ano ba ang ibig sabihin sa iyo ng paglilingkod sa isang rebulto? Ito ba ay pagpupunas? No! Bakit ba pag pinunasan mo ba, pagsamba ba yan? Hindi. Ang pinag-uusapan natin dito, ang sinasabi ng Biblia, yung sumasamba. Pag pinunasan mo ba, pagsamba ba yun? Ay kahit naman ako, nagpupunas ako ng rebulto o larawan kasi nga may alikabok na eh. O, pagsamba ba yun? So Hindi. ibig sabihin mo, bro, wala naman na pala tayong pagtatalo patungkol sa paglilinis ng mga imahe, kasi pagpapahalaga pala yan. Next question ko sa iyo, kailangan mo bang gawan ng imahe yung mga taong mahalaga kagaya sa Biblia, Yes! Depende sa'yo kung gusto mong gawan o hindi. Yes. Walang masama doon. Walang masama doon. Gaya ng sinabi ko rin sa'yo, sinabi ko kanina sa pahayag ko. Yan. Next question ko, bro. Ibig sabihin, dahil wala naman palang masama sa'yo sa paggawa ng mga imahe, tinatanggap mo ba contradiction lahat ng nilatag mo simula nung una? No? Hindi po siya contradiction.
Kasi sa unang pahayag ko pa lang ay nagsabi na ako sa'yo sa oras ko na hindi masama gumawa ng rebulto o larawan. Huwag mo lang gagamitin sa paglilingkod sa Diyos yung mga, halimbawa, sasamba ka doon sa rebulto, harap ka, luluhuran mo, halik-halikan mo, ganyan. No! Yun. For the last question, dahil sinabi mo si Kristo, si Maria ay hindi mga Diyos-Diyosan, ang mga imahe ba nilang ginawa o representasyon nilang mga imahe ay katumbas ng Diyos-Diyosan? Yes! Yun na! Doon na tayo nagkatalo. Yes na! Bakit? Sino ba si Kristo para sa'yo? Di ba Diyos? Yes or, di ba? Si Maria, sino ba para sa'yo? Ina ng Diyos. Nananalangin pa nga kayo eh. Di ba? Sige bro, wave ko na yung 17 seconds. I'm fully convinced dun sa mga sagot niya. No? Maraming salamat po at nasaksihan po natin ang matindi na banggaan sa pagitan ng ating mga kaibigan. Muli, shout out po at dumadami na po ang viewers ni Kuya Viewrista. Shout out po sa 44 viewers po natin. Magandang gabi po sa inyo. Kuya View, pahanda po ng timer at kapag nagsimula po magsalita si Kuya Frost, ay magsisimula po ang kanyang countdown. Sige Kuya Frost, kayo na po. Ayun, bilang negative, dahil tinanong naman natin siya at nag-undergo tayo ng magandang cross-examination, base sa una kong tanong sa kanya, tinanong ko siya kung ready na siya, sumagot naman siya. Next question ko is, kung ang mga rebulto ba ng papakita ko na dito na naging inconsistent siya sa mga sinagot niya. Based sa una niyang sinabi, hindi naman daw pala karekla-reklamo ang mga imahe, Ngayon, yung latag niya patungkol sa mga imahe, paggawa ng mga imahe ay ligwak na kaagad. Ngayon, dahil ligwak naman lahat ng argumento niya at puro contradiction, tayo ang mag-i-stand ng matibay, Gagamit tayo ng definition of terms. O ipaliwanag muna natin, ano ba ang mga Diyos-Diyosan? Yan. Sabi dun sa Exodus 20, sinabi naman dun na huwag kang gagawa ng mga imahe. Yan ay patungkol naman sa mga Diyos-Diyosan o ibang Diyos. Hindi yan patungkol kay La Maria, kay La Jesus, dahil inamin niya naman dun sa latag natin at tanong natin sa kanya na si Maria at Jesus ay hindi naman mga Diyos-Diyosan. At isa pa nabanggit sa Biblia, malinaw naman yung letra por letra, ang mga Diyos-Diyosan ay patungkol sa mga imahe ng hindi totoo. O yan na, hindi totoo. O hindi pa natin yan tinanong kanina kasi hindi niya naman latag yun. Dahil si Maria ay totoo, existing, si Jesus Christ, existing, inaamin niya naman palang walang problema sa mga imahe. Hindi ko na alam paano niya pa ide-debate to, itutuloy yung debate na wala pala siyang problema doon. Pati yung paglatag niya, yung patungkol daw sa mga imahe ng babae at lalaki, ay wala naman palang problema. Ngayon wala nang substance, wala nang tindig, di ba wala nang pundasyon yung una niyang latag bilang affirmative. Malinaw naman yun. Ngayon, gumamit tayo ng syllogism, premise 1 ko, ang Diyos-Diyosan ay mga bagay na itinuturing bilang Diyos. Second premise, kapag hindi niya natibag to, pagpapatunay na mahina ang latag ng affirmative. Pangalawang premise ko, tandaan mo to hindi itinuturing na Diyos-Diyosan ang mga rebulto naming mga Katolik. Bakit? Kasi naniniwala ba kaming Diyos yan? Kahit maghanap ka sa CCC, walang Katolik ang maniniwala na Diyos-Diyosan o Diyos mismo yung rebulto. Yan ay representasyon, hindi mo yan napagtibay sa argumento mo. Wala ka man lang nabanggit sa CCC o kahit ano magpapatibay na ang mga rebulto ay Diyos-Diyosan. Yung third, bilang conclusion, ang Catholic ay hindi sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Ngayon, kapag hindi mo yan nagiba, parang ako na yung affirmative dito kasi ako yung nakapaglatag ng mas matigas kesa sa'yo. Papakita natin dito na wala pala siyang tutol kasi yung dun sa Numbers, nagpagawa ng ahas. Ngayon, hindi niya man lang nailatag. Kala ko naman ilalatag niya yung kay Joshua, yung pagluhod. Hindi man lang nagawa, Tayo lang magpapakita ng inconsistency. Baka sabihin niya kasi ang pagluhod ay pagsamba.
Ang una nating ipapakita si Josue nagpatira pa sa harap ng kaban ng tipan, andun yung mga kerubin. O, kine-question nila kung saan humaharap daw yung mga tao kapag ka nananalangin. Eh hindi naman yung questionable, bakit? Nakikita natin yung pattern na sinusundan ng Catholic Church. O, makikita natin yan kay Solomon, kay King Solomon sa unang hari 629. Andun yung mga carved walls, carved figures at cherubims. Cherubims, oh. O yan naglalatag ako ng talata unang hari. O pangalawa, dun sa yung kay Joshua nga pala, yun, ulitin ko na lang, yung kay Joshua, nagpapatira pa siya sa harap nun nung napipighati siya. O nung nai-stress siya, nung nagkaroon ng nakawan, sa panahon na yun, Josue yun, hindi ko maalala anong verse yun, Wala naman akong hawak na Bible ngayon. Makikita mo yun, bro, nagpatira pa siya, hindi man lang siya sinumpa ng Diyos sa ginawa niya. O, nakita ba siya doon ng Diyos? O, ang sunod naman nating ipapakita dito, inconsistent sila, bakit? Pagdating sa rebulto ni Manalo, wala silang question. Ito ay simpleng siko lang naman, although hindi naman siya main topic. Wala naman pala silang question sa mga imahe, sa pagpupunas ng rebulto. O kung ipopresisyon pala ng Catholic bilang pagpapahalaga, wala rin silang question doon kasi base sa mga tinanong ko, cross-examination, wala siyang tutol sa akin. Di ba napakatibay? Ngayon, establish natin ang difference ng veneration. Yan ay biblical naman. Veneration at latria. O. Ito saglit lang verse. Kukuha tayo ng verse. O, pag sinabing latria, yan ay para sa Diyos, pagsamba, worship. O, Matthew 4:10. Ay, sorry, mali ako ng Ay, tama, Matthew 4:10, pwede to. Sabi, then Jesus said to him, away with you, Satan, for it is written, you shall worship the Lord your God, and you shall serve, and him you shall only serve. O yan Lord God. Si Jesus Christ naman, hindi naman yan yung topic natin, pero kaya naman naming tindigan na si Jesus Christ ay Diyos. Colossians 2:9, Filipos 2:6, Hebreo 1:8, ano pa ba? Colossus 2:2, ayan. Tandaan mo na lang yung mga nilatag namin. So, wala na pala tayong pagtatalo halos sa mga rebulto, bro. Kasi inaamin mo, ayos lang pala doon sa mga cross ko sa'yo. Ano pa bang itatanong ko sa'yo? Sige, maglatag pa tayo ng... Wala kasi, parang medyo nalambutan ako doon sa nilatag niya. Sorry ano pa bang mga possible na ibigay sa kanya? Saglit lang. Ay, yung mga imahe, yung altar of the Lord sa Isaiah 19:19. Catholic ang katuparan yan, bro. Bakit? Wala naman kayong imahe. Malabo naman kayong magka-imahe ni Kristo. Kasi sabi nyo nga ayaw nyo gumawa. Bawal, hindi pinag-utos, yung mga latag mo kanina, contradiction din sa pagdating sa salitang pinag-utos. Yung sagot mo doon, it can be yes, it can be no. Very contradicting sa isang category. Ngayon, bumabagsak ka na sa logical error o sa loss of non-contradiction. Bakit? At the same time, at the very same sense, pwede sa'yo yung dalawa. Pwedeng hindi, pwedeng oo. Wala kang excluded middle. Hindi mo masagot yung diretsong kung pinagbawal ba. Hindi mo yun nasagot, bro. Yung una mong sagot, yes. Yung pangalawa mong sagot, no. Inconsistent yung mga latag. Napakahina talaga, bro, ng nilatag, kumbaga, simpleng siko lang naman yun. Pangalawa, yung mga imahe ng Catholic ay patunay yan ng existence nila, kagaya nga doon sa Isaiah 19:19. Sabi, there shall be an altar of the Lord. Yan ay patotoo, kagaya ng ginagawa nyo kanino kay Felix Manalo. Pinapatotohanan nyo yung existence niya. Although may sarili rin yan pangalan, gaya ng binabanggit mo kanina, may sariling pangalan ba yung rebulto? Hindi naman ganun yun, bro. Yan ay pangalan talaga ng persona. Persona by itself, it defines who you are. O kung sino ka. Kaya nga nilagyan yan ng Felix Manalo para maging klaro. O kaya nga nilagyan ng Kristo yan para maging klaro, by definition. Iiwan kita ng tanong base sa mga latag ko kasi madami naman akong verse na binanggit, ewan ko lang. Pati syllogism, sana masagot mo yun. Na yung first premise, ulitin ko na lang bago tayo
Ang first premise ko dun, bro, ulitin ko take note mo to ha. Pag hindi mo to natibag, hindi mo kayang gibain, kahit yung negative na yung tumindig, ano. Ang Diyos-Diyosan ay mga bagay na itinuturing bilang Diyos. Unang Korinto 8:4. Ang premise to ko, ang Catholic Church ay hindi itinuturing na Diyos-Diyosan ang mga ribulto kasi wala kang mapapakitang ano yan na ebidensya. Ano, kahit CCC, kahit Catholic Bible, walang mag-a-agree sa'yo na tinitingnan namin yung mga imahe bilang Diyos na siyang magpapagaling ng sakit mo. O third premise o conclusion, ang mga Katoliko sa makatwid ay hindi sumasamba sa Diyos-Diyosan. Hindi mo man lang na-establish ang definition ng worship o ng pagsamba. Dapat yan ang inuuna mo, no, bilang affirmative ka. Next time, tuturuan na kita. Affirmative ka, bro. Ilatag mo by definition ano yung pagsamba. O pangalawa, magbigay ka ng mga supporting evidence. Wala ka man lang binigay, ang ginawa mo lang, kinontra mo yung mga latag mo. Tama? Kasi unang sagot mo sa akin, si Kristo hindi Diyos-Diyosan, si Maria hindi Diyos-Diyosan. Wala na. Wala na, inamin mo na hindi yung qualification ng mga Diyos-Diyosan. Kumbaga binasag mo yung sarili mong argumento, bro. Ayan ha. Sige na, i-wave ko na ang aking 10 seconds. Ayun, at maraming salamat at nasaksihan natin ang matindi at mabagsik na pagbasag ni Frost sa haliging itinayo ni Find the Truth. At muli bumabati po tayo ng magandang gabi sa ating 48 viewers. Magandang gabi po sa inyo. Timer, ready? At kapag nagsimulang magtanong si Find the Truth, magsisimula ang kanyang oras. Find the Truth, ready ka na ba? Okay, Ayan. ready na ako magtanong. Okay. Ito, Sige. mga ilan-ilan lang din naman tong tanong ko sa kanya. Okay. Okay, timer ready? Post. Okay. Kapag nagsimula si Find the Truth na magtanong, start ang time. Sige po. Okay, unang tanong ko sa'yo. Inaamin mo ba na gumawa ka ng rebulto at larawan ni Kristo at ni Maria? Yes, Yes sagot or ko dyan, no? yes. Sabi ko nga sa Isaiah 19:19, yan ay patotoo ng existence nila, bro. Kaya basahin mo yung Isaiah 19:19, there shall be an altar of the Lord. Saan? Sa Egypt? Saan mo mababasa yan? O, kami ang katuparan yan, bro, hindi ang INC. Ayan, next question. Okay, next question. Ano ang katunayan mo at referensya mo mula sa Biblia na dapat gawan ng larawan si Kristo at si Maria? Ayan, no, base sa nilatag ko kanina, kung narinig mo yun, bro, Isaiah 19:19. Ayan nga, there shall be an altar of the Lord. Ang pinapatungkulan niyan si Jesus Christ. Oh, tututol ka ba na si Jesus Christ yung Lord na tinutukoy diyan? Isa pa, sinusundan natin ang pattern sa unang hari, yung binanggit ko, yung mga carb balls na may mga Okay, protein. next question. Oh, next question. Kapag nagsisimba ka ba, nakaharap ka sa rebulto o larawan, yes or no? Yes, kasi nakalagay sa harap namin yung mga Okay. larawan, ano? Pero kapag sumasamba Okay, kami, huwag ka muna mag-bat in objection, moderator, may 20 seconds ako, mabilis naman ako Sige po. sumagot. Find the Truth, paalala ko sa iyo. Sige po. First warning ka ha. First warning ka sa akin. Kasi maliwanag naman, may format tayo sa debate para masunod ang kayusan. May timer, stop mo ng time. Stop mo ng time. Yan. May timer naman tayo para masunod ang kayusan. Huwag masyadong gigit. Relax lang. Patapusin muna ang sagot bago mag-next question. Sige, first warning ka sa akin, Find the Truth. Okay? Sagot po, Kuya Frost. At magsisimula po yung countdown. Sige Kasi sa sagot ko, mananatili tayo sa tindig natin, yes, kasi nasa harap namin
yung mga imahe, no, na pinapahalagahan namin, yan na inaalala namin. Ang sinusundan naming pattern si Josue at saka si Solomon. O may mga imahe yung mga templo nila. O si Josue, sa harap ng kaba ng tipan, nandun yung mga kerubin. Ayan, next question. Okay. Yung pinagawa ba ng Diyos na kerubin sa kaban ng Diyos? Diyos ba yon? Yes or Yung no? kerubin technically, no. Kasi base naman sa tanong mo, no, kerubin pa nga lang patungkol yan sa mga anghel. Pero kung si Kristo ang tatanungin mo, si Kristo ay Diyos. Colossians 2:9, Hebreo 1:8, Colossians 2:2, tsaka Pilipos 2:6, nasaan yung Diyos o likas na pagka-Diyos si Kristo. Next question. Okay, next question. Sabi mo, hindi Diyos ang pinagawa ng Diyos na kerubin, di ba? Tama. Yes. Ngayon, pangalawang question ko. Yung rebulto ba na ang pangalan ay Jesucristo ay Diyos? Kinikilala Ang mo Diyos? rebulto, hindi namin kinikilalang Diyos. No? Base sa paliwanag ko Hindi kanina nga. pa. Wait lang bro, yan naman, nag-interrupt ka na naman. May Okay. 20 seconds ako bro. Base sa paliwanag ko kanina, malinaw naman, yan ay representasyon o inaalala ng mga tao. Yung, halimbawa, yung imahe ni Kristo, makikita namin sa church, may nakapako, may tinik na may tinik na nasa ulo, hindi mo naman madideny na si Jesus Christ ang nire-represent niyan. Next question. Question. Sabi dito sa Exodo, gaya na sinabi mo kanina, umamin ka na pagsasamba kayo at magsisimba kayo, nakaharap kayo sa larawan at rebulto. Ngayon, ito tanong ko sa'yo, pag sinabi bang wag, pwede ba yon? Bawal o Ayan, hindi? base sa konteksto ng Exodus 20, yan ay patungkol sa mga Diyos-Diyosan, siyang talagang pinagbabawal, bro. Kasi kinikilala nila yung ibang Diyos, pero dahil ang rebulto ng mga Katolik, inamin mo si Maria hindi Diyos-Diyosan, si Kristo hindi Diyos-Diyosan, therefore, hindi kami nakalalabag dyan sa Exodus 23 hanggang 5. Next question. Okay, next question. Inamin mo rin na sinabi mo, pag sinabing wag, bawal. Sinabi mo rin. Okay. Ito, next question ko. Babasahin ko Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Ito tanong. Yung nasa harapan nyo ba, kinikilala mong Diyos yung rebulto o hindi? Ayan, base sa tanong mo, malinaw, ang rebulto hindi namin kinikilalang Diyos. Kaya hindi ko na alam paano mo patitibayan yung latag mo, no? Base sa paliwanag ko, yan ay representasyon ni Kristo o icon o pinapakilala niyan. Halimbawa, yung tao, ginawan mo ng rebulto, hindi naman ibig sabihin siya mismo yung rebulto. May persona o pagkakakilanlan ng isang representasyon. Next question. Okay, next question. Etong sa Exodo 20 na to, sinasabi mo na hindi kayo sumasamba sa rebulto o hindi kayo, inipilit mo yung bagay na yon. Pero sabi dito ng Diyos, wag mo, pag sinabing wag, di ba, sinabi mo rin kanina na bawal. Ito, niyuyukuran nyo ba at pinaglilingkuran yung nasa harapan ninyo kapag nagsasamba kayo? Ano yung tanong mo bro? Ulit. Sorry. May parang Tanong ko, pumapalakpak. kapag nagsisimba kayo sa harap ng mga larawan o rebulto, niyuyukuran nyo o Ayun, hindi? kapag nagsasamba kami sa simbahan, lumuluhod kami doon, may foam bro. Actually. Pero hindi yan patungkol sa mga Diyos-Diyosan, kagaya ng binasa ko sa iyo sa Exodus 23 hanggang 5. Hindi yan Okay, patungkol sa moderators mga time. Diyos-Diyosan. Pause muna ang time. Find the truth. Ikaw ba ang pumapalakpak? Kapag pumapalakpak ka, pakimute mo na ang iyong account para hindi marinig at walang magiging distraction sa iyong katunggali. Pasuyo lang, no? Hindi kita wawaringan dito, ha? Pasuyo lang, ako'y makikisusuyo sa iyo as moderator. Nayang pagpalakpak para maging professional tayo. I-mute mo lang para hindi marinig dito. Yan. Okay po. So, okay po. Para sa kayo sa lang naman. Proceed po tayo sa next question kasi nasagot naman po ni Kuya Frost.
At proceed po tayo, Kuya Find the Truth. Sige po. Okay, next question. Sinabi mo kanina, yung rebulto ni Maria ay hindi Diyos-Diyosan. Di ba? Tanong, nananalangin ba kayo kay Maria? Yes or no? Ayun, humihingi kami o ipanalangin kami, no? Yes. Pero hindi nangangahulugan na dinodiyos namin sa Maria. Binasa ko na sa iyo sa unang Korinto 8:4 na ang patungkol sa pagpakilala ng mga Diyos-Diyosan, kailangan kinikilala mo siyang Diyos. Ngayon, by qualification, bagsak ka na kaagad, bro. Bakit? Kasi si Maria hindi namin kinikilala ng Diyos. Next question. Okay, next question. Dahil sa pag-amin mo, nananalangin kayo kay Maria, saang talata ng Biblia, word for word na dapat manalangin kay Maria? Ayan, bro. Although, ano siya, no? Yung out of the topic, pwede ko bang i-object to kasi base sa mga sa mga panalangin na yan. Iba na yan eh. Intercession. It does not answer the statute, bro. Objection. Ayun, yun po ang objection ni Kuya Frost. Ano po ang counter objection, Kuya Find the Truth? Ang counter ko. Pasok po yun, kuya. Kasi ang pinag-uusapan natin dito about doon kay Maria na ginawa nila ng rebulto. So, ang tanong ko, saan mababasa word for word? Inamin naman niya na kanina na nananalangin sila kay Maria. So, ang tanong ko, saan mababasa sa Biblia o talata word for word na dapat manalangin kay Maria? Ganito ang hatol ng moderator. At sa affirmative, bagamat si Find the Truth ang affirmative dito, ay sa tingin ko naman ay saklaw ng kaniyang affirmatibong topic na ang rebulto, bagamat ay sinasamba, ay dinadalanginan din. So, Kuya Frost, iaalaw po natin ang tanong ni Kuya Find the Truth at kung wala man kayong isagot ay pwede naman natin na Sige, bro, i-apply. sagutin ko na lang para mapabilis tayo. Ano? Sige po. Sige. Sige po. May mababasa ako sa Biblia, letra por letra, na ipinanalangin tayo ng mga santo. Dahil si Maria kinikilala naming santo. Pero based sa topic natin, hindi mo mapapatunayang Diyos-Diyosan si Maria. Bakit? Unang Korinto 8:4, sinabi ko sa iyo, kailangan kilalanin mong Diyos para masabing ma-qualify, no? Kunalify ko na nga. Yan ay Diyos-Diyosan. Next question. Okay. Next question. Alam mo, ang dami mo nang inamin. So, nakikita na natin ang katotohanan. So, ito pangalawang tanong ko sa iyo, Prons. Comment po, side comment. Ito na masunod na tanong ko sa iyo, Prons. Inaamin mo ba na hindi katuruan ng Katoliko na hindi Diyos si Maria? Yes or no? Yes, hindi naman talaga katuruan ng Catholic Church na Diyos si Maria. Dahil wala kang mababasa niyan kahit CCC, no, kahit Catholic Bible. Kapag nabasa mo yan, na Diyos si Maria, letra por letra, Diyos. Kung ano pa man yan sa salin sa Hebrew o Greek, yan, sasang-ayunan kitang Diyos-Diyosan si Maria. Okay. Next question. Sino ang mas mataas? Si Kristo o si Maria? Ay, nako. Sige, sagutin na lang natin kahit na out of the topic yung mga tanong, Based sa tanong mo, si Kristo ang mas mataas kay Maria. Bakit? Siya ay divine. Mas mataas talaga siya. Pero kung relational, bilang mother and son, ilalabas, mother si Maria, Ikaw naman talaga. Next question. Okay. Gaya ng sinabi niya kanina, hindi raw mas mataas daw si Kristo. Okay, sige. Next question. Teka lang, pause the time. Paalala ko lang po, Kuya Find the Truth, pakiiwasan po natin ang side comment. Diretso po tayo Okay sa po, sige po. Na-allow po natin ang premise, pero yung side comment, hindi po natin yan ina-allow. Muli, hindi kita wawarningan dito ulit, ha? Pero sa susunod na lalabag ka,
second warning mo na. Sana maintindihan mo. Okay, Okay. thank you. At proceed po tayo sa pangalawang tanong. Sige, sa susunod na tanong. Sige po. Okay, sa Deuteronomio, sa sinabi mo kanina, anong relihiyon ang gumawa ng ribulto na babae? Base sa mga tanong Kristiyano mo, no? ha, Kristiyano. Ayan, sige. Sagutin natin, no? Anong Yung relihiyon? Deuteronomio, ang gumawa niyan, marami, bro. Marami. Sapagkat uso na ngayon yung social media, may mga imahe talaga tayo ng mga babae, lalo ng mga ina, pinapahalagahan natin sa buhay. Tayo ay lahat na yung nakagawa. Kahit ikaw siguro, bro. Next question. Okay, next question. Gaya na sinabi mo, si Maria ba na kinikilala mo anak ni ina ni Kristo, nasubukan mo na bang nanalangin sa kanya? Yun, base sa sagot natin, intercession is another topic. Kailangan mong patunayan, bro, yung Diyos-Diyosan mismo na mga ribulto, hindi si Maria na tao or persona. Next question, bro. Okay, eto, Time. gaya naman na sinabi mo. Time na po. Time Wala na. na Okay, po. okay. Wala na pong oras sa tanungan. At yun Okay, na po okay. ang pinakahuling sagot. Muli, maraming salamat po sa mainit na banggaan. Dalawang panig sa panig po ng INC at ng Roman Catholic. Magandang gabi po sa 48 viewers. Sana po ay nasiyahan po kayo sa naganap pong debate ngayong gabi. At dadako po tayo sa ikalawang tindig ng ating kaibigan sa panig po ng INC na si Kuya Find the Truth. Kuya Find the Truth, ready na po ba kayo sa inyong pangalawang tindig? Okay, ready na ako. Okay po, pag nagsimula po kayo magsasalita, magsisimula din po ang inyong oras. Sige po. Okay guys, sabi ni Franz, ang dami niyang inamin. Gaya ng mga tinanong ko sa kanya. Kitang-kita natin na Diyos-Diyosan talaga. Yung kanilang si Kristo saka si Maria. Tinanong ko siya sa Exodus, kagaya ng nilatag kanina, inamin niya na pag sinabing wag, bawal. Ang sabi dito sabi nga dito sa Exodo 20, pag sinabing wag, bawal. Inamin ni Franz yun. Kung babasahin ulit natin dito, sabi nga dito, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Sabi ng Diyos yun Franz. Ang linaw. Anong ginagawa ninyo pag kayo ay nagsisimba o nananalangin o gaya rin na sinabi mo kanina. Lumuluhod pa nga kayo, tinanong nga lang kita, niyuyukuran nyo ba yung nasa harapan ninyo? Mas malala pa nga sabi mo lumuluhod. Diba? Tapos sinasabi mo, hindi angkop sa inyo tong Exodo? No, angkop na angkop sa inyo. Ginawa nyo ng larawan si Kristo na galing sa langit. Anong pangalan ng ribulto? Heso Kristo. Si Maria, sabi mo, hindi raw siya Diyos. Hindi Diyos si Maria sa Katoliko? Katoliko ka ba talaga, Kaprons? Tapos, sinabi mo rin kanina, inamin din kanina ni Prons. Tinanong ko siya kanina, sinong mas mataas? Si Kristo? O si Maria? Sabi niya si Kristo daw. May papakita ako sa'yo, Prons. Tingnan nga natin, di pala to Katoliko ba't di mo alam? Mas mataas pala daw kung mapatunayan ko sa'yo, libro ninyo to. Libro nyo. Wait lang, papakita ko sa'yo
Sapagkat si Santa Maria ay ating tagapamagitang lalong mas makapangyarihan sa kanya, anak na si Jesucristo. Ano? Franz Enrique de Bono, SBD. Libro ninyo yan. Bakit hindi mo alam na mas mataas si Maria kaysa kay Kristo? Oh, sapagkat si Santa Maria ay ating tagapamagitan lalong makapangyarihan sa kanyang anak na si Jesucristo. Tanggihan mo ngayon yan, Prods. Tinanong kita, Katoliko ka ba talaga? Eto, bulaanan mo ngayon yan. 'Di ba? Sako ka. Eto nagpapatotoo niya, no, si Enrique Demon. Oh, sino mas mataas sa inyo? Oh, syempre ito. Oh, ngayon si Santa Maria, ano pa sabi sa talata? Si Maria daw lalong makapangyarihan? Anak ng titing naman. Anong klaseng paniniwala meron kayo? 'Di ba? Ito pa, papakita ko sa iyo. Edit lang para para makita natin. Etong si Enrique Demon, ito ay paring Katoliko to eh. Ito. Di ko kasi mabasa ng ng kumpleto oh. Sinasamba ninyo si Maria ayan oh. Sinasamba ninyo oh. Di lang kasi makita talaga si purihin ang mo. Ikaw ay sayang ina ng ina ko. Ikaw ay purihin. Sinasamba. Yan nakalagay diyan eh. Kaso hindi na mapakita pala sayang naman sayang. Ang ganda sana eh. Kinakailan nila na hindi daw. Aray ko naman sa'yo, Franz. Sayang Ang ganda sana eh. Hindi makita na. Swerte mo. Ang swerte mo. Hindi makita yung aking mga referensya Ito na lang. Ito na lang papakita natin Sayang Kahit maubos na yung oras ko, okay lang yan. Kasi wala naman napatunayan yung kalaban natin. Napatunayan natin na Diyos-Diyosan nga talaga yung mga yan. Eto wala akong sinabing na masama ang rebulto. Inulit ko na nga sa'yo kanina, Franz. Hindi ka masama gumawa ng rebulto o larawan. Huwag mo lang gagamitin sa kagaya nitong nakikita mo yung mga pari ninyo sa harapan sa altar. Eto, sinasabi mo itong yung ahas nagpagawa ng Diyos, di ba? Nagpagawa ng Diyos ng rebultong ahas, gawa sa tanso kay Moises. Para saan ba 'yon? Franz? Para 'yun sa pagpapagaling. Para hindi mamatay yung mga nakagat ng ahas, para dun 'yun. Hindi para sambahin. Tapos yung ahas na rebulto na 'yon, nakita nila na pinaglilingkuran na ng mga Israelita dahil hinahandugan na nila ng mga bulaklak, ganyan, gano'n, kung ano-ano. Ano ginawa ni Moises doon sa rebultong ahas na 'yon? Sinira ni Moises. Ano ka ngayon? Ang bawal ng Diyos, tatandaan ninyo. Ito, 44,000 viewers namin. Magbuksan ninyo yung puso at isipan ninyo. Ang linaw-linaw, inamin ni Franz, gumawa sila ng rebulto o larawan na galing sa langit. Sino ba galing sa langit? Ayan na nga eh. Si Kristo, si Maria, mas makapangyarihan pa kay Kristo, inamin na nga ng libro nila. Sabi ni Franz, mas makapangyarihan daw si Kristo. Sino paniniwalaan natin ngayon, Franz? Sino paniniwalaan natin ngayon? Ikaw o yung talagang pare?
Oh. Siyempre yung pari ninyo. Ano ka ba? Oh. Aray ko, ano pa sabi doon sa pinakita ko? Si Maria daw, tagapamagitan. Naku naman, kailan pa naging tagapamagitan si Maria, Prons? Ha? Tandaan ninyo, iisa lang po ang tagapamagitan natin sa Diyos. Si Hesus Kristo lang po yun. Siya lang po ang kaisa-isang tagapamagitan natin sa Diyos, ginawang tagapamagitan. Si Maria po ay hindi po siya tagapamagitan. Ha? Ito. Marami nga kayong ginawang rebulto eh. Ito alam nito ni Pronsto. Ilan yung mga rebulto ang ginawa ninyo? Oh. Gumawa nga kayo ng rebulto na malulupit eh. May kasamang hayop. 'Di ba? Kilala mo ba si Francisco de Assisi? Oh, ano yung rebulto niya na meron? Kalapate, San Roque, ano yung rebulto na kasama niya na hayop? Aso. San Isidro Labrador. Oh, Kalabaw. Oh, Lupicina Concepcion. Oh, ahas naman. Anak ng teteng naman yan. Anong klaseng yan? Anong klaseng paniniwala naman yan, Prons, no? Kaya maging matalino tayo, guys. Yung kinagisnan natin, ito ang katotohanan lang dyan. Sa kanila talaga nagmula noon pa ang kamalian. Ha? Kaya nga sinabi ng Biblia, aral ng demonyo. Aral ng demonyo. Oh, eto, sabi nito, etong Exodo na daw to. Hindi raw sa Katoliko, pero bakit? Kung hindi man to sa Katoliko, bakit nyo ginagawa? Bakit ninyo ginagawa ang bagay na to na ikasasama? Ayaw ng Diyos yan. Ano? Grabe naman. Sa totoo lang kasi, ito lang yan eh. Yung kalawalhatian ng Diyos, bakit ninyo pinalitan? ng larawang rebulto na inanyuan ng tao, gawa ng tao, tapos yun ang paglilingkuran ninyo? Mga bulag kasi kayo guys eh. Yun lang yun. Maging kayo guys, maging malinaw sana sa inyo, no? Huwag kayong bulag. Okay, natapos na ang oras na pagtatayo at maraming salamat kay Kuya Find the Truth at napakatindi ng inyong argumento sa pagtatayo ng paksa. Ngayon, maraming salamat at good evening po muli sa 50 viewers po natin. Magandang gabi po sa inyo. Dako po tayo sa banggaang mangyayari ulit sa pagitan ni Frost at ni Kuya Find the Truth. Timer, pag nagsimula po si Kuya Frost na magsalita, magtanong, start po ang time. Kuya Frost, sige po, tanong po kayo. Ayun, dahil rebuttal stage na to, no, matitinding tanong na igagawin ko sa'yo. Unang tanong, patungkol sa librong ginamit mo ng Katoliko. Yan ba ay patungkol sa pagka-Diyos ni Maria? Yes or no? Yes. Yan, kung yes ang sagot mo, pakibuklat ang libro at pakita mo sa akin at patungkol yan sa Diyos, pagka-Diyos ni kagaya Maria. na sinabi, okay, sumasagot ako. Hindi ko nga, pinakita ko na nga kanina, kaso hindi putol-putol nga eh. So, hindi ko na mapapakita. Pasensya na. Next question. Dahil sinabi mo hindi na maipapakita, inaamin mo ba bro na insufficient ang evidence mo na yan ay patungkol sa pagka-Diyos ni Maria? Yes or no? No? Patient to? Bakit? Di ko nga lang napakita sa'yo eh. Oh. Pero kaya Pasensya, mo kaya bang... nga sabi ko nga sa'yo, swerte ka pa eh. Next question na ba ako bro kasi nawawala ka. Okay. Sige. Next question ko sa'yo. Final question to dun sa nilatag mo dyan sa libro. Kaya mo bang ipakita yan mamaya na yan ay patungkol sa pagka-Diyos ni Maria? Yan na, final question dun sa topic na yun. Pwede naman mamaya, kung tapos na tayo. Bakit? Paano pag napakita ko, anong gagawin mo? Next question Next ka na. question, yung base sa sagot mo kanina,
Diyos-Diyosan ba si Maria? Hindi nga, nani. Okay. Pero sagot ko, ginawa niyo siya ng rebulto. Yun ang Diyos-Diyosan. Next question. Base sa mga nilatag mo nitong second round, ano ang napatunayan mo patungkol sa Diyos-Diyosan? Sa mga rebulto ha? Rebulto. Ang napatunayan ko, hindi pinagutos ng Diyos na gawan ninyo ng rebulto si Maria, pero gumawa pa rin kayo ng sarili ninyong pamamaraan. Tapos, anong pagkakilala nyo kay Maria? Ina ng Diyos, pero nananalangin kayo at Diyos din. Sino lang ba dapat panalanginan? Di ba ang Diyos? Next question. Kaya tinanong kita kanina eh. Next question. Base sa tema natin, aware ka ba na patungkol mismo sa mga rebulto, hindi sa persona ang kailangan mong patunayan? Yes or no? Alam mo, yes. Okay Bakit? Ang pinatutunayan ko dito, yung paggawa nga ninyo ng rebulto kay Maria. So, pasok si Maria doon kasi siya yung nasa larawan, gaya nga na sinasabi mo. Idolo o idol, di ba? Next question. Kaya walang Next problema question. doon. Yan, base sa mga nilatag mo ng first round, inaamin mo ba na ang rebulto ayos lang naman gawin? Kasi based sa tanong ko kanina, dalawa yung naging sagot mo. Ano yung final answer mo? Pwedeng gumawa o bawal? Pwedeng gumawa basta hindi ginagamit sa pagsamba sa Diyos at yung rebulto ay hindi pangalan ng Diyos. Wag mo lang siya paglilingkuran. Okay. Ganon. Next question. Si Kristo ba ay pangalan ng Diyos? Si Jesus. Yes! Sinabi mo, di ba? Yes! So inaamin mo ba Ayon Diyos si sa inyo Kristo? yun. Ayon sa inyo, Diyos si Next Kristo. question. Hindi, sabi mo kasi, ang premise mo kanina, basta wag gamitin ang pangalan ng Diyos. Ngayon, dahil binanggit ko si Jesus Christ ba ay pangalan ng Diyos? Inaamin mo ba na si Kristo ay Diyos? Inaamin ko na ang paniniwala nyo kay Kristo ay Diyos. Yes. Hindi, ang tanong ko sa iyo, bro, objection moderator. Ang tanong ko pangalan kasi sabi niya wag gamitin ang pangalan ng Diyos. Objection na. Okay. Pangalan ng Objection. Diyos. Kaya tinanong ko, ayan, sorry. Sige. Opo. Nakuha ko po ang inyong objection. Find the truth. May objection po ba kayo? Counter objection? Meron. Sige po. Kasi ang pangalan ng tunay na Diyos ay yung Ama. Ayun. So, O, yun nga, sinagot ko naman siya na ayon sa kanila, Diyos si Kristo. Kaya tama lang yun. ayun. Brother Frost, teka lang. Tapos na po ang isang objections. Batay po yan sa ating rules. Isang objection lamang at isang counter objections at maghahatol po ang moderator. At ito po ang hatol ng moderator. Nasagot po ang categorical. Sinabi niya pong yes. At nagpaliwanag po siya. Ngayon, kung yun man ay tanggap o hindi tanggap ng nagtatanong, proceed na lamang po sa next question. So, next Sige, question na, po. bro. Next question. Base dun sa binanggit mo na wag gagamitin ang pangalan ng Diyos Ama. Kailan ginamit ng mga Katolik sa rebulto ang pangalan ng Diyos Ama? Yan na nga problema natin eh. 'Di ba? Trinity nga sa inyo, 'di ba? Objection moderator, objection yun ang bro. sagot ko. No objection po. Kailan ginamit? Sinagot ko, Trinity na nga, di ba? Kailan, hindi Trinity ko ang sinabing sagot ko. sino yung Diyos namin. Teka lang. Moderators time. Stop the time. May objection po. Kailangan po nating asikasuhin muna ang objection bago po tayo magpatuloy. Ano po ang objection, Kuya Frost? Ang objection ko bro, tinatanong ko kailan ginamit ng Katolik ang Ama sa pagpapangalan sa rebulto. Ayan. Ama. Ayan. Para clear, counter objection po, find the truth. Counter ko, sinagot ko naman po siya. Ang sagot ko ay Trinity. Opo. Ang sagot po niya ay Trinity. So, ganito ang verdict ng moderator. Ulitin ang tanong
ulitin ang sagot at liwanagin ang tanong at liwanagin ang sagot. Sige po, Yan. ulitin Ang ang tanong tanong. ko kasi kanina by premise, sabi niya kasi, wag gagamitin ang pangalan ng Diyos sa rebulto. And ang tanong ko, kailan ginamit ng Catholic ang pangalan ng Ama sa mga rebulto? Sagot po. Oh, kaya nga, 'di ba, sumagot naman ako sa iyo, Trinity. Bakit sinabi kong Trinity pa? Papaliwanag ako. 'Di ba sabi nyo nga, yung Trinity, ang Ama at may tatlong persona ay isang Diyos. At kailan ba nag-umpisa ang Ama? 'Di ba sa pasimula? Yun ang paniniwala nyo. Alam mo dapat yun eh. Dapat kung sinagot ko ng Trinity, alam mo na kagad yan eh. Kung kailan. Next question, dahil under cross siya, bro. Sa Catholic ba na point of view, at kahit sa ang Trinitarian, ang Ama ba ay may tatlong persona? Aba, aral mo yan. Tanungin mo yung sarili mo. Hindi ko aral Bro, yan. under, Hindi ko objection hindi ko sasagutin. moderator, Objection, under objection. cross siya. Dahil yan ang mga sinasagot niya, no, mga strawman. Ngayon, tinatanong ko siya, ang Trinitarian point of view ba, ang Ama may tatlong persona? Yan. Counter objection. Eto sagot ko sa'yo. Eto sagot ko sa'yo. Hindi ko siya, sagutin, yung tanong mo, hindi ko sasagutin dahil doktrina ninyo yon. Kayo Nasa nakakaalam rules nun. po yan, Kuya Fro, sa rules number 2 na pag none of the above ay next question. Hindi, objection ako moderator kasi sabi niya hindi niya sasagutin, hindi siya nag-next question, hindi siya namili. Rule number 1. Yun po, sinabi po niya ay hindi niya po sasagutin. Yung sinasabi mo bang hindi mo sasagutin, find the truth ay makikonsider ba natin yan na pass? Okay, pass kasi aral nila yan. Sila Okay, dapat bagamat sumunod yan. wala po sa ating rules yung pass, ay i-allow po natin, i-rephrase po natin ang tanong, Kuya Frost. Yan. Sige, rephrase natin yung question. Dahil binabanggit niya ang Trinity, kailangan alam niya to, tama ba? Find the truth? Lumalayo na tayo sa topic. Hindi bro, objection moderator, under cross-examination siya base sa mga sinasalita niya. Okay, sumagot ako sa'yo, kaya ako sinagot ang Trinity kanina kasi sinasabi mo kanina, kailan? Pag sinabi kong Trinity, ang sagot ko sa'yo kanina, alam mo na dapat ang Hindi, sagot dun. Objection. Mula sa pasimula, di ba yun ang I'm sorry pagkaalam mo? moderator no. Pero objection kasi ang tanong ko, alam niya ba ang Trinity dahil binabanggit niya ito? Okay, ito na lang. Find the truth, counter objection ka at magbe-verdict ako. Sige. Okay, ang counter ko sa kanya, kasi kanina, tinanong niya ako kung kailan ginamit ng Ama ang pangalang ng ganyan, kay Kristo daw. Sinagot ko nga Trinity eh. Dapat alam niya na kung kailan yon. Kanilang aral na yun eh. Di ba? Kasi sinagot mo, Tapos ngayon, tumatakbo siya ngayon, ayan na yung ginagawa niyang topic. sige. Dapat bumalik siya sa topic, wag na dyan. Kaya nga ako nagpas Bro, ano kanina. yan bro? Nag-explain na Base yan ng po- mga ba? Opo. Base po sa susundin po natin ang rules po Tumagot po kayo ng Trinity Find the Truth at base po sa rules number 6, kung ikaw ay nagpahayag at sumagot ng walang kinalaman sa paksa, ay maaari itong itanong sa iyo. Sa madaling sabi, sumagot po kayo ng Trinity at obligado po kayong sumagot patungkol dyan. Ang tanong po ni Frost, alam nyo po ba o hindi? Sagutin ang categorical question po. Okay, sasagutin ko na nga lang para kasi lumalayo na tayo, Prons eh. Okay, alam ko yan. Prons. Kayo, ang Diyos Ama ay may tatlong persona. Pero ang pagkakilala nga ninyo, kahit may persona ang Diyos, ay iisa. Di ba? Yan ang Trinity ninyo. Isang Diyos na may tatlong persona. Okay? Sige. Next question. Base sa sinabi mo, saan mababasa ng Trinitarian
ay may Diyos na Ama, yung Ama may tatlong persona. Okay, sasagutin ko. Ano ba ang pagkakilala mo kay Kristo? Di ba Objection Diyos? moderator, Espiritu sabi ko Santo, saan, Diyos. mababasa, kahit reference man lang, bro. Objection yun ah. Hahanapan mo ko, okay. Hanapan mo ko ng reference. Okay, pass ako dyan. Bakit? Bakit ako magpapas? Huwag ka na Aral niyo magpaliwanag, yan. nagpass ka na. Next question. Tinitindigan mo ba na si Kristo ay hindi Diyos-Diyosan? Hindi. Bakit? Huwag lang kayong gagawa ng kanyang larawan at paglilingkuran ninyo yung larawan niya. Sapagkat, sabi nga ng Diyos Ama, sa Exodo 20, siya ay mapanibughuin. Ang tunay na Diyos po, yung Diyos ni Kristo, ang Ama. Next question. Si Kristo ba ay Diyos-Diyosan bilang pag-ulit sa cross-examination ko kanina? Inulit ko rin ang sagot, hindi nga po siya Diyos-Diyosan. Ang Diyos-Diyosan po, yung ginawa niyo po siya ng larawan at tribulto at umaharap po kayo doon. Yun po yung tinatawag na Diyos-Diyosan. Next question. May rebulto ba kayo ni Felix Manalo na hinaharapan nyo? Yes, pero hindi po namin siya sinasamba. Okay, next. At ang pangalan ng rebulto na yon ay Felix Manalo, hindi po Kristo o Heso Kristo. Okay. Next question. Yung patungkol dun sa mga rebulto, inaamin mo ba kanina na hanggang ngayon kasi to bro, contradiction pa rin ang paliwanag mo dito? Ano po tanong? Huwag po side comment, Kuya Frost. Tanong po. Ang tanong ko sa kanya bro, inaamin niya bang contradiction? Kasi both yung naging sagot niya kanina bro, kung natatandaan mo. Okay, naamin ko, hindi po contradiction yun. Depende na lang sa pagkaunawa mo, Franz. Okay, Kung thank you. para sa'yo contradiction yon, bahala ka. O, dahil depende naman pala sa pagkaunawa, hindi ba tayo gagamit ng Biblia para maging standard natin, para masabing pwede ito at bawal? Okay, gumamit na po tayo ng Biblia. At sinabi nga doon, wag. Pag sinabing wag, bawal. Pero kayo gumawa pa rin ng bawal. Di ba? Sige. Next question. Dun sa sinabi mong bawal, ilatag mo nga ulit bro, anong sitas, anong verse mababasang bawal gumawa? Sinabi nga wag eh. Pag sinabing wag kang magkakaroon ng ibang Diyos, ano ba yung yung ibang Diyos na ginawa ng tao? 'Di ba? Yun yung mga rebulto o larawan. Sino ba gumawa nun? Tao. Pinag-utos ba ng Diyos 'yon? Hindi. Saka hindi nyo magagawa ng larawan ang tunay na Diyos, ang Ama. 1:4:24, siya ay espiritu. Correct, kaya nga tinanong kita dyan kanina. No? Next question ko, wala na ako masyadong matanong sa'yo. Question. Next question ko bro, final question naman na siguro to. Anong ginamit mong sitas na para mapatunayan na ang lahat ng mga rebulto ng Catholic ay mga Diyos-Diyosan? Okay, kagaya ng kanina. Ito, Roma, babasahin natin mamaya ito. Roma 1 hanggang 25, mamaya babasahin ko sa'yo, ha? Yun po sagot ko. Saka, yung pinanina sa Deuteronomio na pagsamba sa Diyos-Diyosan, lalaki at babae, saka tong Exodo, yan, pinalitan kasi nila ang kaluwalhatian ng wave Diyos. ko na bro para makapag-rebat na ako kasi. Okay po. Wave. Yun. Maraming salamat sa dalawang magigiting nating debater sa kanilang banggaan sa gabing ito patungkol sa tema. Patutunayan ko na ang rebulto ng mga Katoliko ay Diyos-Diyosan. Shout out muli, magandang gabi 49 viewers, kaway-kaway po kayo sa mga nakasaksi po ng mainit na debating ito. At dako po tayo sa pangalawang tindig, pangalawang negative side argument ni Brother Frost. At kapag nagsimula po kayo magsalita, magsisimula po ang inyong countdown. Kuya View,
Latag Sige na po. ulit tayo bilang rebuttal stage. Yung tinanong natin sa kanya, yung libro ba na binabasa niya sa mga Katolik, ay pumapatungkol ba yon sa pagka-Diyos ni Maria? Doon sa pwede mong basahin yan sa original text kung patungkol ba talaga yan sa pagka-Diyos. Sabi niya may papakita niya daw, let's see mga kaibigan kung totoo ba talaga ang sinasabi niya na patungkol yan sa pagka-Diyos ni Maria. Kung talagang honest tong kalaban natin china-challenge natin siyang ipakita ang referensya. Hindi yan i-misquote o kung ano pa mang panduruga kasi alam naman natin yan sa mga INC. Gumagamit sila lagi ng mga libro ng Catholic to misrepresent, misquoted text kahit dun sa nila sa yung fundamental beliefs. Nakita natin ginamit na rin nila yung kay Brother Gibbons, dinuga nila ang referensya. Ngayon, kaya hinahamon natin siyang ipakita kahit dun sa sa conclusion Next, dun sa tinanong natin sa Trinity, kasi kung ano-anong pinagsasabi niya, bro, nag-misrepresent siya ng Catholic kahit sa pagsamba. Ngayon, dahil nagkamali siya ng binanggit, dun sa Trinidad, tinanong natin siya, malinaw, bro, kahit sa ang Trinitarian view siguro, walang mag-a-agree na ang Diyos Ama ay may 3 persona. O malinaw naman siguro kahit sinong Trinitarian dito, kahit hindi Catholic, walang ganong klaseng Trinity. Hindi ko alam kung saan niya nakuha yan, bro. Ngayon, dahil lang main topic natin ay patungkol sa mga rebulto ay Diyos-Diyosan, wala siyang malinaw na sagot. Bakit? Base sa unang latag hanggang sa pangalawang latag, hindi pa rin siya makasagot kung ano ba talaga kung bawal gumawa ng imahe. Tama ba mga kapatid? Kasi pag tinatanong ko siya, depende. It depends. Ngayon, pinapatibay niya yung latag ko na kaming mga Catholic ay sumusunod sa pattern nila Solomon. Bakit? Sila Solomon kapag nananalangin sa templo, may mga imahe, may mga carved na mga kerubin. O kapag kasi Josue, nagpapatira pa lumuluhod sa harap ng kerubin o ng kaban ng tipan. Joshua, mababasa yan, sitas letra por letra. Doon sa Solomon naman, unang hari, mababasa yan, ang dami kong sitas na nilalapag. Ngayon, wala nang substance, yung mga nilalatag niya daw patungkol sa Deuteronomy, na may imahe ng babae at lalaki. Yan ay patungkol sa mga Diyos-Diyosan, ibang Diyos. Ngayon, malinaw naman lumabas sa dila niya, si Maria hindi Diyos, si Maria hindi Diyos-Diyosan. O inamin niya, si Jesus hindi Diyos-Diyosan. O ngayon, wala naman pala siyang tutol na yung mga yan ay hindi Diyos-Diyosan. Diba nanggaling sa bibig niya? Ngayon, sunod na sinabi niya kanina, rebuttal stage, cross-examination, sabi niya, basta wag daw gagamitin ang pangalan ng Ama, ng Diyos, ng Diyos nga yung sinabi niya. Ngayon, tinanong ko siya, si Kristo ba Diyos? Sabi niya kanina, oo. Oh. Nung nadula siya, na-realize niyang mali siya ng sinagot. Sabi niya, base sa paniniwala niyo. Di ba dapat ang sagot, base sa'yo? Di ba malinaw na nadudulas na siya sa mga pinagsasabi niya, bro? Lumalabas si Kristo, Diyos. O, kaya hindi yan papasok sa qualification ng pagiging Diyos-Diyosan. Yun. Tapos naglatag tayo ng premise kanina, na kailangan para maging qualified ka na Diyos-Diyosan, standard ginawa ko, nag-define ako yung mga Diyos-Diyosan, mga bagay na hindi totoo. Kapag binanggit nila itong mga Exodus yan patungkol yan sa ibang mga Diyos, ang binabanggit dyan, mga Egyptian gods, hindi naman yan pumapatungkol kay Jesus Christ, Sino namang sigurong mag-a-agree na patungkol yan kay Jesus Christ, ewan ko na lang. Tapos yung mga binabanggit siya sa Deuteronomy, patungkol pa rin sa Diyos-Diyosan, ibang mga Diyos. Yan yung mga dinefine ko naman na mga bagay na hindi totoo, kagaya nila Molech, Baal, yung mga Anubis, Greek gods. Yan mga yan, hindi yan nag-exist. Yan ay mga imahe ng karumal-dumal. Bakit? Sinasamba, pinaniniwalaan. Hindi yan patungkol sa mga rebulto ng Catholic. Bakit? Ang rebulto ng Catholic, patotoo. Kagaya nga ng binanggit ko sa Isaiah 19:19, there shall be an altar of the Lord. Hindi yan magaganap kanino sa INC. Magaganap ba yan sa INC? Hindi. Dahil wala silang altar ng Panginoon. Dahil sabi nila, bawal. Bawal para sa kanila gumawa ng imahe na yun, ng banal na si Kristo. Pero pwede sa kanilang gumawa ng imahe ng karumal-dumal na si Felix Manalo. Karumal-dumal yan.
Yung sa mga Catholic, hindi yan patungkol sa mga Diyos-Diyosan kasi qualification, ano. Ayan na naman tayo sa qualification by standard. Kinikilala ba ng Catholic na si San Pedro ay Diyos? Hindi. Yung rebulto ba ni San Pedro ay Diyos? Hindi. Yung rebulto ba ni Maria ay Diyos? Hindi. Kasi isipin mo, sinabi ko na yun sa unang Korinto 8:4, kailangan iisipin mo na yan ay Diyos. O nasasambahin mo mismo yung rebulto, ang qualification na kailangan maniniwala ka ito yung magpapagaling sa'yo. Kagaya nung nangyari saan? Sa Ahas. Dun sa Numbers ata yan, no? Kung hindi ako nagkakamali, you may correct me. Yan, sa Numbers. O, nung sinamba nila, pinaniwalaan nilang Diyos mismo yung rebulto. Dun sila nag-fall. Ngayon, kapag itong mga INC, nagmi-misrepresent lang lagi. O dahil hindi nila naiintindihan, kagaya nung binanggit ni Find the Truth kanina, na Trinity, nadulas na siya doon. O, hindi na nga siya nakapokus sa main topic. Bakit? Ano-ano na lang pinagsasabi niya, Trinity, si Maria, yung libro ng Catholic patungkol sa pagka-Diyos umano ni Maria, ha? Libro ng Catholic, pagka-Diyos ni Maria. Ang layo na nung tinakbo niya kasi ang topic natin dito, patutunayan niya daw na yung mga rebulto ng Catholic ay Diyos-Diyosan. O, nakasagot ba siya sa mga qualification base sa unang latag ko? Hindi. Bakit? Kasi kontrahan yung latag niya eh. Nagbangga, kumbaga sabi niya, bawal. Next na statement, pwede. Next na statement, depende. Wala kang wala kang standard, wala kang kumbaga sa 'di ba sa Bible, kapag kami nabasa ka, yun na yun, bawal. Pero dahil hindi mo maintindihan by context, pinaliwanag ko na, sinagot ko na ang Exodus pumapatungkol yan sa mga Diyos-Diyosan, hindi patungkol sa mga rebulto ng Catholic. Kasi kung lahat ng rebulto ay Diyos-Diyosan, therefore ang Diyos Ama na nag-utos ng mga rebulto ay nagpagawa ng mga Diyos-Diyosan. Oh, hindi mo yan mababangga. Mangangamote ka dyan, bro. Dahil yung mismong Diyos Ama na nagpagawa ng ayaw niya, mga bagay na ayaw niya. Diba? Ngayon, ewan ko ba kung paano mo ititindig pa yan talaga, bro, kasi kung ano-ano nilang tinatanong mo sa akin kanina, o nagpupunta ka na sa intercession, na hindi naman yan pagpapatunay ng mga rebulto ay Diyos-Diyosan. O napunta ka na sa pagkamataas umano ni Maria base sa mga misrepresented na reference mo, hindi pa rin yan patungkol sa pagka-Diyos o pagka-Diyos-Diyosan ng mga rebulto. O ano pang mga ebidensya ilalatag mo? Deuteronomy, assumption na naman ang ibibigay mo sa akin, hindi evidence na yan ay mga Diyos-Diyosan. O, sasabihin mo na naman, kasi niluhuran. O, nung sinagot natin yan, yung pagluhod ni Josue, nagpatira pa siya sa harap ng Kaba ng Tipan, ayaw mo tanggapin. O pagluhod yun sa harap ng Kaba ng Tipan. Kaming mga Catholic, pag sumasamba kami, lumuluhod kami sa harap ng altar. May altar kami. Ngayon, itong iiwan kong question sa'yo, kung para sa'yo ang pagluhod at pagyukod ay pagsamba, tuwing kailan kayo lumuluhod kapag kayo'y sumasamba? Yan tuwing kailan kayo lumuluhod kapag kayo'y sumasamba. Malamang hindi mo na naman yan sasagutin. At yung pinagdidiinan ko, nalatag ko, na kapag hindi mo to natibag, hindi mo kayang tibagin ang negative na nagpaka-affirmative na sa'yo, bro. Ito ulitin ko Sinulat ko yan para hindi ko makalimutan, bro. Ang unang premise ko, ang Diyos-Diyosan ay bagay na tinuturing bilang Diyos. Unang Korinto 8:4. Premise 2, ang mga Catholic hindi tinuturing na Diyos ang mga rebulto. Ang conclusion ko pa rin, therefore, sa makatuwid, ang rebulto ay hindi Diyos-Diyosan. Ano lang ang rebulto sa amin? Yan ay patotoo. Representasyon ng mga banal, kagaya ni Kristo, ni Maria. Wala kaming rebulto ng Ama. Find the truth. Kaya kung sinasabi mo, yung rebulto ng Ama bawal, malamang wala naman kaming nakitang itsura mismo ng Ama. Pero si Kristo ang larawan ng hindi nakikitang Diyos. Yan Yan ang patunay ko sa iyo na sila'y mga patotoo. Kagaya ni Jose Rizal, yung rebulto niya, patotoo ni Kristo.
Oh, there shall be an altar of the Lord. Isaiah 19:19, uulitin ko ng ilang beses sa lahat ng latag. Kuya View, pa-request mo na ako na wala po ang timer natin sa cross-examination. Paakyat po siya ulit. Naka-request na kuya. So, si Kuya Michael, pwede daw po mag-timer. Last naman na pong timer to sa tanong. Sige. Bago ako Sige po. magsiwag. Ilan Opo. minutes? Bago po sila Ano magsimula ba yung sunod sa dito? Tanong ko lang. Ano yung sunod? tanungan po. Pahayagan na? Hindi po. Magtatanong ka po kay Kuya Frost. Then sunod kay pagkatapos ko magtanong, ano sunod doon? Pagkatapos po niyan ay conclusion na po at tatanungin Okay. ko po kayo pagkatapos po ng conclusion ay may tanungan pa ba o wala na? Wala na. Conclusion na lang po yun. Wala So na. bali, Conclusion na. conclusion na po sila pagkatapos ng tanungan pong ito ay tigpa 5 minutes po sila ng conclusion. Okay. At pagkatapos noon ay pasasalamat ulit at pamamaalam. Ilan minutes? So, 5 minutes lang yung 10 minutes conclusion. po. 10 minutes po ang kanilang tanungan ngayon at 20 seconds po ang pagsagot. At mamaya po sa kanilang conclusion ay 5 minutes po bawat isa. At mauuna po ang negative side at panghuli po ang affirmative. Ayan. At maglagay po kayo ng separate time po na 10 minutes po, Kuya Michael. Ayan. So, shout out po muli sa ating viewers. Sana po ay nag-enjoy po kayo sa mainit na diskusyon, debate na naganap po ngayong gabi. So, Kuya Michael, maglagay din po kayo ng separate na 20 seconds po para sa bawat pagsagot po ng tagasagot. Separate. Opo. Yun ang wala ko dito sa sa tablet ko. Ayan, nakaakyat po si Neposi. Sino na po magiging timer na po natin ngayon? Okay, makaka-provide ka po ba, Kuya Michael, ng separate 20 seconds po, bukod po sa 10 minutes? Nangyari bro, sorry. Hindi ko alam, nawal. Ayan. So, muli, magtatanong po muli si Find the Truth kay Kuya Frost at ito na po ang panghuling tanong at pagkatapos ay conclusion. Pag nagsimula po na magtanong si Find the Truth, timer ready, paki-start po ng time. Sige po. Okay po, magtatanong na ako kay Prons. Okay, Prons. Gaya ng sinabi mo kanina, ito tanong ko sa'yo, Prons. Tinatanggi mo ba na hindi Diyos si Maria? Yes or no? Yes, hindi talaga Diyos si Maria. Malinaw naman yan kahit sa CCC mo hanapin. Okay. Hindi, Second wait lang, question. Nagpapaliwanag ako, 20 seconds. Ayaw nga pala, sorry. Malinaw naman bro, nanilatag ko, ang kinikilalang Diyos ng Catholic ay Trinity. Lilinawin ko na sa iyo yung Trinity. Ang Trinity, Diyos na may tatlong persona, ang Ama, Anak, Espiritu Santo. Next question. Okay, next question. So, tinatanggi mo yung mga sinabi ng libro ng Katoliko. Sino ba ang mas may otoridad? Paring Katoliko o ikaw? Yes or no? Kung mag-a-appeal to Sino? authority Sino? ka bro, yan ay sino. Pero sagutin natin. Sige, ipakita mo na ang Diyos ng Catholic sa libro by default ay si Maria. Yan, bago natin sagutin kasi kailangan natin ng katunayan. Okay. So, ikaw ba ay tunay na Katoliko? Yes, Yes syempre or no? naman. Yes, Catholic since birth. Okay, next question. Kung ikaw ay tunay na Katoliko, bakit hindi mo alam ang bagay na yan patungkol kay Maria na mas mataas si Maria kay Kristo? Yan dahil lumalayo pa rin siya sa topic. Sasagutin pa rin natin
kung patungkol yan sa pagiging ina, relational, no, technically, kung by role, lalabas na mataas si Maria. Bakit? Katulad lang yan ng ama at anak, relational, pero pagdating sa pagka-Diyos, never na makakaangat si Maria at mediator si Kristo sa mga tao. Ayan, Okay. never siyang makakaangat dun sa pagka-Diyos ni Kristo. Next question. Dapat bang pag maglilingkod ka sa Diyos ay kailangan pa bang nakaharap ka sa rebulto o larawan? Yes or no? Kailangan pa ba? Yes or no? Ang sasagutin ko dyan, syempre, kailangan din yan. Bakit? Dahil ang mga ribulto at imahe yan ay patotoo ng mga banal. Halimbawa, yung kerubin na pinagawa ng Diyos, yung kaba ng tipan, yan ay patotoo. Sinusundan niya ni Josue. Ginagawa ni Josue, pagka nananalangin siya, nagpapatira pa siya sa harap ng mga kaba ng tipan. Si Haring Solomon sa unang hari, mababasa mo, sa templo niya may mga imahe, doon siya nakaharap. Next question. Okay, next question. Sabi mo, yung kerubin ay pinagawa ng Diyos, di ba? Tama. So, itinuro ba ng Diyos na sambahin ang No, kerubin? syempre Yes or sabi no? nga ng Diyos, walang ibang Diyos liban sa akin. Kung ang pinapatungkulan mo sa pagsamba ay worship, syempre, He is a jealous God. Ayaw niya iba ang sasambahin, technically. Wala siyang inutos na ganun, bro. Kaya nga sa amin, kapag nananalangin ka, yan ang mga rebulto na yan, representasyon ng mga banal. Okay, next question. Gaya na sinabi mo kanina, yun naman pala, hindi naman pala pinakilala ng Diyos ng Diyos, yung mga kerubin ay Diyos. Ikaw rin nagsabi. So, eto tanong, bakit ganun ang sinasabi mo kanina? Na porque nakaharap sila o lumuhod o sumamba sila doon sa may katabi ng o kaharap nila yung kerubin. Walang problema. Hindi naman pala yun ang pagkakilala nila sa Diyos. Objection for clarification, moderator. Hindi ko maintindihan yung tanong niya dahil paputol-putol. Okay. Ayun. Okay. Find the truth, hindi na ako magtatanong ng counter objection ha kasi naiintindihan ko yung objection. Klaruhin mo, bigyan mo ng isang malinaw na pagpapaliwanag iyong katanungan. Tara, diretso na. Okay. Okay, eto, diretsohin ko na lang. So, yung iniutos ng Diyos na hindi naman pala kinikilala o pinakilala ng Diyos yung mga kerubin, porque ba sumasamba ka, yun na yung kinikilala nilang Diyos, yung kerubin at pinagawa ng Diyos, yun na ba yung Diyos? No, technically no. Kaya nga ang stand namin Catholic, yung mga rebulto hindi Diyos-Diyosan. Bakit? Ang malinaw naman sa sagot mo, nakikita mo rin pala na ang mga kerubin ay hindi Diyos. O parehas pala tayo ng perspective na yung mga rebulto ay instrumento lamang. O, halimbawa, nananalangin si Solomon, binanggit ko na paulit-ulit, sa kanyang templo may mga imahe. O, next question. Okay, next question. Yung rebulto ba na kerubin at yung rebulto na ginawa ninyo kay Kristo at kay Maria ay parehas? Yes or no? Yes, kagaya nga ng sinabi ko sa iyo, Isaiah 19:19, there shall be an altar of the Lord. Sino yan? Si Jesus Christ, na siyang patotoo sa kanyang existence. At naganap yan saan? Sa Catholic Church, hindi sa INC 1914. Next question. Okay, next question. Gaya na sinabi mo, hindi Diyos ang pagkakilala doon sa kerubin. Tanong ko sa'yo, anong pangalan ng Diyos-Diyosa, anong pangalan ng rebulto o larawan na ginawa ninyo? Yung nasa harapan ninyo kapag naglilingkod kayo, anong pangalan nun? Can you be specific, bro? Kasi madami kaming mga Simba kayo, yung gumawa kayo ng larawan o rebulto, nasa harapan ninyo, anong pangalan ng rebulto na yun? Ang mga rebulto na yan, representasyon nino. Halimbawa, si Kristo, Okay, yung may object koronang ko ako, tinik, may krus. Wait lang, bro. Sumasagot ako, pinangalanan ko,
Objection moderator nga kasi sumasagot Sige, ako sige. eh. Unahin muna Sinasagot ko natin, pa yung teka lang bro Frost. Unahin muna natin ang objection ni Find the Truth bago po kayo mag-counter objection. Sige po, Find the Truth, mag-objection po muna kayo. Okay, sinasabi ko, anong pangalan? Tinutukoy ko pangalan nung rebulto. Counter objection po, Kuya Frost. Yun, counter objection bro, malinaw naman bro. Napaliwanag ko by persona, pero nag-ano siya, namumutol. Kakilanlan yan ng persona, yung pinapakilala ko, hindi ng rebulto. O, ito po hatol ng moderator. Kuya Find the Truth, ulitin po ng malinaw ang tanong at Kuya Frost, ulitin din po ng malinaw ang sagot. Pangalanan nyo na po para diretso na po tayo. Sige, sasagot na ako bro, no? Okay. Okay. Ito. Di ba sinabi ko sa'yo kanina, alam mo na yung pangalan ng Kerubin. Yung rebulto yon. Ngayon itong tanong ko, anong pangalan ng larawan at rebulto kapag nagsisimba kayo sa harapan ninyo? Anong pangalan nun? Yan, ayan ay papangalanan nating rebulto ng mga banal. Halimbawa, rebulto ni Cristo o rebulto ni Santa Maria. Ngayon, kanino pumapatungkol yun? Sa persona. Kapag sinabi mo kasing pangalan, it answers who. Ngayon, kung sino ang tanong mo, sino yun? Si Cristo, syempre, si Maria, si San Pedro. Pero hindi sila yung rebulto mismo dahil yan ay object. Object lamang prototype. Okay. Next question ko sa'yo. So, inamin niya rin kanina na sinabi niya kanina na parehas daw. So, nakikita naman natin na magkaiba. Ito tanong ko sa'yo, Prons. Yung pagkakilala niyo ba doon sa rebulto o larawan na yon? Kinikilala niyo bang Yung Diyos rebulto yun o hindi? technically, sabi ko sa'yo, no. Pero ang representasyon niya, halimbawa si Cristo, o halimbawa Find the Truth, bigyan kita ng madaling analogy. Halimbawa, ikaw at ang picture mo. Ngayon, kilalalin ko bang picture mo, iyon mismo ikaw? Siyempre hindi. Representasyon lamang yun. Halimbawa, lumayo ka, umalis ka ng malayong lugar, ano? Yung imahe mo, representasyon mo, hindi ikaw yun. Okay, next question. Okay. Eto tanong ko sa'yo, Prons. Pag sinabi bang bulag, makakakita? Siyempre, technically, no, bro. Malinaw naman yan. Bulag nga eh. Next question. Okay, next question. So, inamin mong pag bulag, hindi makakakita. So, yung nasa harapan mo ba na rebulto at larawan kapag nagsisimba ka, nakikita mo o hindi? Siyempre, nakikita namin. Hindi kami bulag eh. Malinaw naman. Nakikita namin. Ang mga rebulto na yan ay patotoo. O Isaiah 19:19, paulit-ulit ako, babanggitin ko ng paulit-ulit, there shall be an altar of the Lord. At yan ay hindi magaganap sa inyo. Bakit? Kasi wala nga kayong mga altar, wala kayong imahe. Oo. Monument, Okay. memorial stone ni Jesus Christ. Next question. Okay, sabi mo nakikita. Bakit, eto tanong, bakit hindi mo nakikita na mali ang paglilingkod ninyo sa ganung bagay? Bakit? Dahil policy naman yung tanong, sasagutin natin. Sapagkat hindi naman talaga ito mali. Bakit? Ang mga ginawa kong parallel dyan sa kay katulad kay Haring Solomon, mali ba na gumawa siya o sumamba siya sa harap ng may mga imahe, yung templo niya may imahe, no? Yung kay Josue naman, nung sumamba siya sa harap ng kerubin, nagpatira pa siya doon, hindi naman yun ibig sabihin mali. O yan, next question. Okay, next question. Anong sinabi mo, Prons? Gaya na sinabi mo kanina, hindi Diyos ang kerubin. Bakit sinabi mo na sumamba sila sa kerubin? Ang sagot ko, bro, wait lang objection moderator, tumatawa pa siya, pero ang sabi ko, sumamba sa harap, nagpatira pa siya doon, nanalangin kanino sa Ama. Ayan, hindi ko sinabing sumamba sa kerubin. Post bago ka
proceed, stop the time. Pakiiwasan po natin, brother, find the truth, yung unnecessary na mga bagay na ating ginagawa. Po, para sa Okay kayusan po. po. Sorry po. Okay. Sige po. Next question po. Proceed po tayo. Okay, next question. Alin sa dalawa ang maling sagot mo? Yung sumamba sila sa harapan ng kerubin na sinabi mo kanina na sumamba sila? O yung hindi sila sumamba? Alin yung mali doon? Parehas yung tama kasi una, ang hindi sumamba sa harap ng kerubin ay katumbas ng sige, tumawa ka lang bro, pero malinaw naman yung sagot ko. Pag sumasamba tayo sa harap lang nila, hindi naman sinabi ko na sumamba ka sa kerubin mismo bilang Diyos. Ano ka ba naman bro? Napakalinaw naman ng sagot ko. Ikaw lang yung namamaluktot. Ano? Huwag mo na akong dugain. Next question. Okay, wait ko na yung time ko. Wala na akong tatanungin kay Bros kasi napatunayan naman natin na... Sige na bro, wag ka balok-balok na mag-conclusion din kung talaga. nagwe-wave ka na Okay, bro. wait na. Okay, conclusion Okay. na tayo. Opo. At ang conclusion po na ito ay magpupunta po muna kay Kuya Frost sapagkat siya po ay negative. At sa mamaya po, Kuya Find the Truth dahil ikaw po ay affirmative. Kayo po ang huling magko-conclusion. So, Okay po. Kuya Salamat po. Frost, timer. Okay, so Pakibigay Kuya ng Broways, bago expo. po mag-conclusion, may sabihin ako, papasalamat muna ako sa mga moderator natin, sa timer, kay Kuya Broways, Nepus, saka kay Kuya Michael na nag-participate para maging maayos yung debate ngayon. So, shoutout sa ating 44 viewers na patuloy na sumusuporta sa ating platform na Viewerista. So, salamat sa inyo mga kuya. Kuya Pro, sige, simulan muna yung 5 minutong conclusion. Go. Sige, Bago- yun. Ay. Okay po. Sino po magbibigay ng time po, Ako na Kuya? po, Ikaw rin po para ba? hindi na money sige po, time sige. natin. Sige po, ako na po. Sige po. Tuloy na po kayo, Kuya Frost. Okay, yun, bilang conclusion na bro, malinaw naman sa tema natin na patutunayan daw ni Find the Truth na ang mga rebulto ng Catholic ay Diyos-Diyosan. Yan. We stand on our ground na yung Diyos-Diyosan dapat, ang unang qualification niyan, iisipin mo na ito ay Diyos. Ngayon, tinanong natin siya, si Maria ba ay Diyos? Ano? Si Jesus ba ay Diyos-Diyosan? Si Maria ba ay Diyos-Diyosan? Sabi niya hindi. Ngayon, lumalabas naman sa bibig niya, technically pala, itong mga ito ay hindi Diyos-Diyosan. Ngayon, he cannot argue anymore dun sa argument niya na mga Diyos-Diyosan yung mga rebulto niyan. Bakit? Kasi hindi nga sila qualified na maging Diyos-Diyosan. Diba? Ang mga qualified na Diyos-Diyosan, yung mga binanggit niya sa Exodus, which is true, dahil yan ay patungkol sa mga Greek gods, Egyptian gods. O yan ay mga Diyos-Diyosan, kagaya nila Zeus, Baal, kasi mga yan, ayun, based dun sa nilatag ko, no, by premise, na ang mga Diyos-Diyosan ay imahe ng hindi totoo. O, sila Zeus, sila Baal, hindi yan totoo. Ngayon sila Maria, yung mga yan, yung mga imahe nila, hindi naman Diyos-Diyosan. Kasi hindi natin kinikilalang Diyos yung mga yon. Yung mga imahe, no? Unang Korinto 8:4, binanggit naman natin yan. Tsaka, ipahuling ano ko lang, no, na sila palang mga nag-iisip na ang Diyos ay maikakahon lang, halimbawa sa Acts 17:29, na sabi nga, wag nating iisipin, basahin natin na. Total, ano naman na to, conclusion. Final statement lang. Paalala to ha. Sabi dito sa Gawa 17:29, sapagkat tayo anak ng Diyos, wag nating akalain na ang kanyang pagka-Diyos ay mailalarawan ng ginto, pilak o bato. Diba? Malinaw naman dyan, wag mo isipin na yung pagka-Diyos mailalarawan ng bato. Bakit? Kasi hindi naman yun sapat na maging basihan ng pagka-Diyos. Ngunit patotoo yan ng existence ng Kristo, Diyos. Ayan, patotoo dahil nag-incarnate siya, no. At malinaw naman din na yung kapatid natin na naglatag, hindi niya masagot ng diretsa kung bawal ba talagang gumawa ng imahe. Yung sagot niya, yes, no, depende. Tatlo. Hindi siya makapag-conclude bro hindi siya makapag-come up ng isang solution. Isa pa, hindi niya nasagot yung yung major syllogism. Isa lang naman yun, isang syllogism lang, dapat nabali niya lahat yun. Ngayon, ulitin ko, ipagdidiinan ko na hindi niya nabali ito.
Sabi ko, para ma-qualify, halimbawa, ang Diyos-Diyosan ay patungkol sa mga bagay na itinuturing mong Diyos. Halimbawa, si Zeus, si Baal, example, premise 1 niya. Hindi niya na-qualify. Yung mga taong yon, sabi niya, hindi naman Diyos-Diyosan. So, hindi naman pala nating Catholic iniisip na yun ay mga Diyos-Diyosan. Next premise, itinuturing bang Diyos-Diyosan ng mga rebulto? Answer by default, Catholic, hindi naniniwala na Diyos-Diyosan yung mga rebulto mismo. Yan ay representasyon. Sabi ko nga, hindi nila may tatanggi na by biblical reference, si Kristo, pinako sa krus, may koronang tinik, may dugo. Maniniwala naman sila kapag tinanong mo sila sino yung may isip mo sa Biblia, isipin nila si Jesus din eh. Kontra-kontra kasi yung mga yan, hindi lang nila maamin. Yung conclusion natin dito, no, hanggang ngayon, sa makatwid, ang rebulto ng Catholic ay hindi Diyos-Diyosan. Yan ay representasyon, patotoo. Base sa sinabi ko, kagaya ng Isaiah 19:19, there shall be an altar of the Lord. Hindi magaganap yan sa mga iba, sa iba. So, kapag binasa mo pa ngayon sa original text, tinignan mo sa Strong's Concordance, yan ay memorial stone. Pagka tinignan mo naman yung memorial stone, yun? Imahe yun. Imahe ni Kristo, hindi yan magaganap sa mga INC. 1914 kasi wala silang altar ng Panginoon, pero meron silang altar ni Felix Manalo. Yan ay huling pagsiko. Pero yun na wala siyang natindigan bro, kasi by definition start as affirmative, hindi siya nakapag-define yung pagsamba. Hindi rin siya nakapagbigay ng strong na view na kung bawal ba talagang gumawa ng imahe. At isa pa, nung krinos examine natin, lumagapak siya sa lahat. Halos nagkontra-kontrahan dun sa sa pagtanong natin kung bawal ba talaga, sabi niya yes, no, depende. Yung isa pa, yung mga Diyos-Diyosan, hindi niya kilala. Hindi siya makapagbigay nung kung si Maria ba Diyos-Diyosan. Sinagot niya naman yun. Malinaw naman yung naging sagot niya sa mga audience. Na yung mga yan pala ay hindi qualification or under qualification ng mga Diyos-Diyosan. Therefore, mako-conclude? Hindi sila Diyos-Diyosan. Malinaw na hindi sila Diyos-Diyosan. Masasaktan ka lang. Ayun. Maraming salamat po sa inyong pahayag at conclusion, Brother Prost. Dako po tayo sa huli na pagpapaliwanag, conclusion po sa panig po ng ating kaibigan na INC, si Find the Truth. Find the Truth. Bigyan ka Okay. po ng 5 minuto. Sige po. Okay guys, napakinggan nyo ba yung pinaliwanag ni Franz? Wala nga siya napatunayan nga natin, ang dami nga niyang inamin na Diyos-Diyosan yan eh. Hindi lang niya matanggap. Okay, eto papakita ko sa'yo sa huling pagkakataon, Franz. Sabi mo hindi paggawa. Sige, papakita ko sa'yo para malaman mo. Anong sabi dito? Walang kwentang tao ang gumagawa ng rebulto. Ano sinabi mong walang gumagawa? Ayan ang linaw Walang kwentang tao ang mga gumagawa ng rebulto at walang kabuluhan ang mga Diyos-Diyosang kanilang pinahahalagahan. Mga bulag at hangal ang sumasamba sa mga ito. Sila'y mapapahiya. Ano ka ngayon? Ang linaw na sinabi hindi daw ginawa, hindi raw gumawa. Ayan ang linaw gumawa ng rebulto. Sa ako ka ngayon dito. Di ba? Ano sabi? Diyos-Diyosan, pinahahalagahan nyo nga yan, di ba? Ano sabi mo kanina? Pagbulag, hindi makakakita. Ayan, binulag ka ng Diyos. Mga bulag at hangal ang sumasamba sa mga ito. Kaya hindi mo nakikita yung katotohanan kasi nga bulag ka nga. Paano mo makikita yun, Prons? Ang liwaliwanag na sinabi, ano ka ngayon? Sabi mo, wala akong mapapakita. Ayan ang pruweba ko. Ito pa ang isa ko pang mapapakita sa'yo. Basahin natin sa Roma 1, talatang 21. Basahin natin hanggang 23. Ito sabi, bakit hindi mo nakikita? Ipinamatwid mo pa. Ginagawa mo pa yung tama, ginagawa mo pa yung mali na tama. Etong dahilan, pinalitan ninyo kasi. Ito yung title, ang pagkakasala ng sangkatauhan. Ito yung nangyari. Ito basahin natin sa Roma 1, 21 hanggang 23. Ito sabi, sapagkat kahit kilala,
sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya ay hindi nila niluluwalhating Diyos. Siya ay hindi nila ulitin ko ulit, muli pagbasa ulit. Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya ay hindi nila niluluwalhati bilang Diyos. Hindi pinasasalamatan man, kundi maging walang kabuluhan sa kanilang mga ibig sabihin dito, nangangatwiran ka na lang. Kuya Prons, sabi dito, pangangatwiran at ang mga puso nilang walang katuturan ay nagdilim. Kaya naman pala, Prons, ganyan ang mo, nangangatwiran ka pa sa mali. Nagdilim na pala ang puso mo. Ito pa, tuloy natin sa 22. Sa pag-aangking marurunong, sa pag-aangking marurunong, sila'y naging mga hangal at ipinagpalit nila ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira sa mga imaheng kahawig ng tao kahawig ng tao na nasisira, at ang mga ibon na mga hayop na may 4 na paa, kagaya ng pinaliwanag ko sa iyo. Sapul na sapul ang Katoliko dito. May mga ribulto kayo, may mga kasamang hayop. Papaliwanag ko sino yung mga hayop na yon nakasama. Sinong kasama ni San Francisco de Assisi? Kalapati. May ribulto kayong ganon. Si San Roque, sinong kasama niyang ribulto? Aso. San Isidro, Labrador. Kalabaw. Loposina, Ocepcion. Ahas naman. Ano sinabi dito? 4 na paa. Sapul na sapul ka dito. Yung mga 4 na paa nakasama ng ribulto ninyo, yun yung aso, yun yung kalabaw. Sapul na sapul ka dito, di ba? Ngayon, anong masasabi mo? Kaya kayo guys, kayong mga viewers namin, pinalitan kasi nila ang kaluwalhatian ng Diyos. Bakit hindi nila nakikita yung kamalian? Bakit hindi nila nakikita ang kamalian sa Katoliko? Bakit? Kasi nga binulag, nasa taas na nga, mga bulag. Paano mo nga makikita? Ano pa sinabi dito sa talata? Walang katuturan. Ito pa yung sinabi, nangangatwiran at ang puso nila walang katuturan ay nagdilim. Kaya naman pala. Ayun. Pasensya ka na. Okay.